Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung sunod-sunod na nangyayaring iskandalo sa Philippines Charity Sweepstakes Office. Ang dami ng mga nananawagan para ang PCSO General Manager Mel Robles is mag-resign na. Ito ang isa sa pinaka-hottest issue sa ating bansa ngayon dahil parang magic ang nangyayari sa PCs o yung sunod-sunod na pagkapanalo. Mabuti na lang, pasalamat tayo sa dalawang senador, Senator Raffy Tulfo and Pimentel. Grabe, yung investigation na ginawa nila is doon na booking na inedit nila yung picture ng nanalo. Tapos doon na pag-alaman na ilan yon, in less than a month or in just 1 month, every 5 draws, bawat draw may nananalo na 500, 600 million pesos sa lalaking tama. So, 1.7 billion pesos na panalunan in 1 month. Grabe. So, nagsimula ito nung kaupo pa lang itong general manager. Alam ba yun? 433 winners. Grabe. So, nung una, hindi natuloy ang investigation kasi napaka-questionable yung ganun. First time in history sa Lotto, PCSO na, may manalo 433 winners. Ito naman, lone winner, grabe, 680 million, ganun. So, ang isa sa nanawagan, malakas na nanawagan sa pagre-resign is si Surigao del Norte 1st District Representative Robert Ace Barbers. Nananawagan siya na mag-resign na itong si Mel Robles for what he described as highly improbable and doubtful winnings in the Philippine Lotto. Sabi ni Congressman Barbers, public office is a public trust. When people have lost their trust in you, delicadeza, at the very least, should drive you to resign. Sino pa narinig ko? Si Attorney Harry Roque. Sabi niya, parang lumalabas, totoo, ang mga revelasyon ni Maharlika kasi matagal na itong nire-reveal ni Maharlika yung mga ginagawa sa PCSO. At sabi ni Atty. Roque, totoo nga yung sinasabi ni Maharlika na itong pera sa PCSO, yun na lang. Sunod-sunod na pinapanalunan ng questionable na mga tao. Okay lang sana kung ang nananalo yung legitimate mga beto. So, ang biktima nito ay ang mga millions, karamihan dito, mga pobreng Pilipino na pumipila sa Lotto every may draw na umaasa na mananalo. Ng mga previous administration, wala man akong matandaanan na medyo ganitong iskandalo sa PCSO. Maganda man noong una. Kayo, may matandaanan ba kayong ano? Wala akong, yung mga previous presidents. Ngayon lang, nagkaroon ng ganitong grabing anomalya sa PCSO. So ito ang tanong. Dalawa. May delikadesa pa ba na iwan kay PCSO Manager Mel Robles para voluntaryo siyang mag-resign? Ano sa tingin nyo? Magre-resign ba? Another question is itong ating gobyerno.
yung appointing authority. Kung hindi mag-resign, at ito, lantaran na sabi nga ni Congressman Barbers, magic eh. Minamagic na. Meron bang political will ang administrasyong ito para sibakin si Mel Robles? Ano sa tingin nyo? Klaro, naipabalita na ito na si Mel Robles, malaki ang naiambag niya nung panahon sa kampanya. 30 million pesos ang kanyang campaign donation. Kaya pagkapanalo ng administrasyong ito, inupo ka agad siya dyan. Okay, so ito ang tingin ko. Malayo na magre-resign itong si Mel Robles. Hindi niya gagawin yan. Makapit tuko sa kanyang posisyon. And then, ang administrasyon naman nito, malayo rin na sisibakin nila. Yun po ang nakakadismaya sa administrasyon. Akala natin may pagbabagong mangyayari sa ating bansa. Yun ang ating, di ba tayong bumoto sa Marcos Jr.? Ang laki, ang taas po ang expectation na bayan babangon muli. So, paano ka babangon yung mga ganyang anomalya? So, masakit. Okay, so, bakit nangyayari ito? This is, kung mapatunayan na dahil aligasyon pa man lang, mga question mark, kailang, kung mapatunayan ito is, it is a very serious form of corruption. So, speaking of corruption, malala ko itong presidente natin yun nung in-interview siya sa mga presidential debate. Boy Abunda, sabi niya, do you think corruption can be eliminated? Ang sagot ni candidate BBM nun is, it cannot. It can only be minimized. Why? Because corruption is a condition of the heart. Napabilib ako nun. Kasi agree ako dun na ang mundo natin is full of corruption. Tayo po, bilang mga tao, are all corrupt. Sinners. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung corruption po kasi nag-uugat sa love of money, greediness. So lahat po tayo, ganyan tayo. Ako rin. Kakayamang aminin ba? Kaya mag-greedy person. Kaya nakagawa nung nasa military service pa ko, nung earlier stage of my military career, nakagawa ko ng mga hindi magagandang bagay. Because of my greediness. Na-involve ako sa petty corruption. Although malilit lang na corruption, kailang corruption na rin yun. So lahat po tayo corrupt sa puso. Bible says na the heart is the most deceitful, malimbungon o puso ng tao ang problema. So, paano maalis yung greediness? Paano maalis yung corruption? Yung love of money? Ang experience ko po is yung pag-ibig ng Diyos. Yung na-realize ko na talagang makasalanan ako. Kailan? Dahil mahal ako ng Diyos. Kaya ang Diyos pinadala niya ang kanyang only begotten Son, Jesus Christ, to die on the cross to pay the penalty of my sins. So, yun na yung ABC na sinasabi ko. Accept that you are a sinner. Makasalanan ako. Corrupt ako. Believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa pagpatawad ng aking kasalanan. Isa na yan yung greediness, love of money, corruption, self-centeredness.
Then C, commit. Surrender. I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So, ang nangyari sa akin nung pinaubaya ko na sa Panginoon ang buhay ko, sinurrender ko, let your will be done in my life. Unti-unti, yung pag-ibig niya ang pumupuno sa buhay ko. Sa pagbabasa ko ng Bible, meditation, yung gano'n, yung nagiging closer yung relationship namin. Nagkakaroon po ako ng lakas to say no to sin. Marami pong klase ng kasalanan. Isa lang yung corruption. So, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kasi kung isinorender na natin ang buhay natin sa Diyos, ang Holy Spirit manananahanan sa atin. So, yung power ng Holy Spirit, yun na po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob to say no. So, yung greediness na yan, unti-unti nawawala, yung love of money nawawala, ang pumalit. Yun na, yung utos ng Diyos na loving God and loving fellow men. Yun po, ang two greatest commandments is ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong strength, buong with all our might. And secondly, ibigin ang ating kapwa-tao sama sa pagmamahal natin sa ating sarili. It's all about love. So, yun po. Ang kalagayan sa ating bansa ngayon is yan na, makikita mo maraming corrupt pa rin, hindi maalis-alis. So, ang kailangan lang natin is individually examine nating relasyon sa Diyos. And then, bahala na. Let God talk to us. And then, ABC. Accept that you're a sinner. Believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And then, surrender. Commit, surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ. Yun lang, magkakaroon tayo ng contentment sa buhay. Ako, kontento na ako ngayon. Kaya, dahil kontento ako, wala na. Yung attraction na magkaroon ng limpak-limpak na salapi, mga material things na wala na. Kasi ang gusto ko lang is sundin ang kalooban ng Diyos sa aking buhay.